sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Kanina may hanging question tayo. Paano kung not in good faith, halatang halata, si Kapitan, na hindi ka binigyan hindi dito sa nakaspecify, kundi dahil nga naiinis lang sa'yo, kaaway mo, or kalaban mo sa politika. Pero bago natin sagutin yan, paano halimbawa kung ang barangay clearance, nagpunta po ako doon, at ang barangay clearance walang gagawa. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Kasi wala kang tao, ibig sabihin. Walang nagbibigay serbisyo sa barangay. Okay, meron po niyan. Sad to say, meron po niyan, unfortunately. So, yan po ay medyo naman ho yun. Dapat, pag pumunta po ang isang constituency sa barangay, meron pong staff. Kasi meron naman budget for personnel services eh. So, gamitin po natin yun. Hindi po yung wala pong taong sasalubong sa mga taong nangangailangan ng clearances, barangay certificates. Usually, Kap, ang pinagaganyan yung admin. Yeah. Or yung officer of the day. Officer of the day, Maaaring kagawad po yun, secretariat. Ganun po. Sa amin po, may sarili pong staff na nakatalaga dyan. At meron pong sariling mga tao na tumitingin kung ano ba yung nararapat. Halimbawa, sa businesses, clearances for businesses, clearances for tupad, social services. May mga ganun po akong naka-assign ng mga tao para po dun sa ganung klaseng pangangailangan ng mga constituents. Ang importante lang naman, Kap, para sa tao, pagpunta ko doon, meron na mamaya. Di baling maghintay ako ng konti, pag-uwi ko, sana meron na. Kasi ang ng tao, yung iba kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ng barangay, yung mga clearance na lang kailangan nila, pag napapatagal ng okay hindi na pirmahan, doon nag-iinit ang ulo ng ating mga constituents. You have to be transparent, mga kasama kong barangay council. Pagdating sa mga ganyan, like for example, i-set nyo na kaagad yung SOP or yung standard operating procedure na pag pumunta po ang isang tao doon, kung alimbawang hindi maibibigay, kailangan yung may sinet kayo na bukas ng umaga, punta kayo sa barangay, kukunin niyo lahat ng mga nangangailangan ng clearances. O kaya submit nyo ng umaga, sa gabi makukuha nyo. Ganun po. May mga barangay na hanggang 5 o'clock lang ang kanilang tawag doon, business hours. Business hours. Okay. Sa amin po kasi 6 a.m. to 9 p.m. ang barangay, hanggang Sunday po yun, Mondays to Sundays, including holidays. Wala po kaming bakasyon. So lahat po yan, kasi yung Cagsbutch yung pang-hospital, yung indigency na kailangan sa medical o kaya sa hospital na nire-require, pipila pa sa PGH ng madaling araw. Yan talaga kailangan. Oo, maibigay ka agad dyan. Kasi yan yung mga kailangan nila para makalabas yung tao o makabili pa ng gamot. Yan. Tsaka palagay ko dyan, masusubukan din, dapat magaling yung coordinator mo o kaya pulok leader mo. Yeah. Kasi pwede mong pagkapitan, patawag mo na yung pulok leader kasi ang dami dito sa pulok nila o sa sitio nila. Iabot na doon. Pero anyway, we're getting sa programa yun ito na nga ang tanong. Halimbawa nga, naapi ka or may ginawang kasalanan sa si kagawad or any barangay official, ano man, nasaktan ka or sa politika or kung ano man, saan kayo pwedeng magreklamo? According sa local government code, incidental duty kasi may oversight function ang mga sangguniang bayan. Ibig sabihin, pwede silang mag-imbestiga at pwede silang magdesisyon tungkol sa bagay na kinalaman ng barangay na kinasasakupan nila. Ang barangay council ay wala hong investigative powers o ano man. Legislative lang. Pero ang sangguniang bayan, panlalawigan, at sangguniang Palunsod. munisipyo, city at saka provincial Tama. council ay meron din silang, bukod sa legislative function, meron silang quasi-judicial function. Quasi-judicial means
pwede silang maging semi-hukom. Kaya, pagka halimbawa meron kayong reklamo, ang sinasabi sa local government code, ay pwede kayong magpunta sa Sangguniang Bayan. Dalawa naman choices nyo talaga lagi, DILG or Sangguniang Bayan. Yes, tama po, Kags Butch. Pwede kayong mag-file ng mga complaints nyo sa insider sa DILG, gaya ng sinabi ni Kags Butch, or sa Sangguniang Panglungsod, Bayan, or Panlalawigan. Kasi nga, may dual function po, o may function din ang mga nakakataas sa atin. Katulad ng Sangguniang Panglungsod, again, Bayan, and Panlalawigan. May function sila na para mag-imbestiga at magpataw ng administrative cases. Yeah. Halimbawa, ngamula ka ni kagawad o kaya hinahasel ka talaga. Grave abuse, pwede kang mag-file. Anyway, hindi nyo naman, kasi marami kasi nagtatanong din sa atin, ano ho ba ang dapat kong i-file laban kay ganito, kay Kagawad Butch halimbawa? Alam nyo, hindi nyo na kailangan pag-isipan yan. Isalaysay ninyo sa Sanggunian o kaya sa DILG. Sila na ang magsasabi sa inyo kung ano yung na-violate. Allegedly, hindi pa yan final. Allegedly ng kapitano ni Kagawad o kung sino mang barangay employee, hindi nyo kailangan magtanong, alamin nyo kung grave abuse ba yan o kung ano man, dereliction of duty. Hindi, sila alam na dapat nila yon. So, hindi nyo kailangan magtanong at malaman para lang kayo mag-file. Magbigay lang kayo ng salaysay. May nangyayari ba sa ganitong kaso? Ewan natin. Hindi. Ano ka? Ano masasabi mo dyan? May mangyayari ba? Ikaw mo sumagot dyan. Siguro naman ho, ano yung nangyari? Lalo na kapag kalaban din ng Sangguniang Panglungsod yung at pangbayan yung kapitan o yung kagawad na nirereklamo. Minsan ho kasi dahil sa politika kaya alam ba, yung si kagawad, si kapitan, merong nagrereklamo sa kanya, ang nag-stem up because kalaban niya sa politika. Tapos doon naman, pag umakyat naman sa panglungsod, o pangbayan, o panlalawigan, Magkakakampi sila. magkakampi naman yung dalawang nagreklamuan. Kaya si kapitan matatanggal o masususpinde or something. So, si kagawad. So, maganda sana, Kags Butch, ito yung pinaka-ideal. Maganda sana, based on merits. Ibig sabihin, merits o yung merito ng kaso o yung objectively, nagkamali ba talaga si Juan de la Cruz? Yun ang pinag-uusapan doon kapag nag-file ka. At ikaw naman, si Kapitan Juan de la Cruz o kung sino man kapitan, yan ay Kapitan Dondon, dapat hindi mo na pinupoliticize yung constituents. Kasi you are there na be magnanimous. Sabi nga, ipanalo ka na nanalo ka na Huwag mo na. Tatay ka na Oo, tatay ka na ng lahat. Kahit ano pa ang kulay ng mga tao dyan sa barangay mo, kulay ng politika, ikaw na ang ama. Ganon din ang mga kagawad. Kayo yung mga panganay na kapatid ng inyong constituents. Ako naman, yun nga ang ideal di ba? Sabi nyo nga, ideal yun. Pero halimbawa, si Kapitan tsaka yung council, syempre magkakaibigan yung mga yan. Kung ako naman si konsehal, halimbawa, maiintindihan mo kung bakit inuupuan Dahil nga politika ayaw nilang. Pero gawin pa rin sana nila ang duties nila. Wala man mangyari sa kaso. Pero pag pinadalhan ng Kapitan na may complaint laban sa'yo, and explain yourself to kahit na letter, mag-i-explainan sila, alam nyo, sa aming mga kagawad yun, o kaya kapitan, nakakahiya na yun. Kasi umabot sa Sanggunian Ano ba naman? Reklamuhan na kayo. Ay, may reklamo pala ako dito. Nakakahiya. Kung may hiya, So, malaking bagay din na pwede kayo magsumbong, although don't expect too much, pero alam mo, iba yung nagsusumbong. Iba rin yung naghahaka-haka na wala namang mangyayari. Pangit naman yun. Kasi hindi natin pwedeng pangunahan ang Sangguniang Council na nakakataas sa atin. Yes. Tama po, Kags Butch. Huwag natin pangunahan. Baka naman may mangyari, di ba? There's a process. Respect the process. Yun lamang po. Actually, mapadalhan lang si Kagawad ng kahit letter lang o explanation. Nangyari na yun. May nangyari na. Yes. Masakit yun sa dibdib. Hindi, parang
Parang mga taong barangay na nagrereklamuhan sa lupon, para mabarangay ka. Medyo, masakit yun. Nabarangay ako, nakakahiya. Nakakahiya. Di po ba? Mm. Ganun yun. Nagkakabarangayan kayo, nakakahiya. Dinaan sa barangay. Ganun din ang mga kagawad, ang mga kapitan, ang kami, tayong lahat dito, na nakarating sa sanggunian to. Nakakahiya. Yung maapektuhan na yun at kikilos na ng maayos yun, di ba? Yes. Hindi kailangan magkasuhan talaga. There are times na talagang hindi naman natin kailangan desisyonan to. Pagpadala ka lang ng sulat, mapapahiya yan, okay na, and then magkakamayan yan, pasensya ka na, Kap, sa baho lang. Di ba? So, yun ang mga elbow room na ibinibigay natin sa ating mga mambabatas, tsaka sa mga executive managers natin, kagaya ng kapitan, tsaka mga konsehal. Kagaya ng halimbawa, pagpasa ng batas, halimbawa, nakapasa ang batas ng barangay natin, Kap. Aakyat pa yan sa council. Correct. Sila magre-review kasi may oversight function. Yes. Ang sangguniang bayan, panglungsod, at saka panlalawigan. Ops, baka magtanong kayo, ang barangay ba, ang konseho ba ng barangay, may oversight council? Pwede ba kayo magpatanggal ng tao? Pwede ba kayo mag-imbestigan? No. Walang ganun. Walang ganun. Pero pwede kayong maghain ng complaint. Kasi laging tinatanong, Kap, ayaw namin yung nalalagay ni Kap na secretary sa mga nang ugali. Diyan tayo sa subjective, ha? Maaling sa inyo, masama ang ugali. Pero kay Kap, mabuti. Subjective po yun. Pero sige, sabihin na natin ayaw nyo o may record. Hindi nyo may imbestigahan sa council yan. Pero in your own volition, sa inyong direktiba sa sarili ninyo, pwede kayong maghain ng kaso sa barangay para mapatanggal yon kung mapapatanggal mo. Yes, but that's hard kasi prerogative ng barangay captain po yung secretary sa treasurer. It's written in the local government code. Okay, the barangay captain or the punong barangay has that authority. Yes, talagang kung ano man ang tatanggi kayo sa hindi kayo mananalo sa discretion. Malaking malawak yon yung mandato na yung discretion. Kasi alam nyo, kung hindi natin binigyan si Kapitan ng discretion na ganun, wala nang maa-appoint yan na tao niya. Haharangin na natin niya. Hindi na makakapagtrabaho. Kaya kinakailangan bigyan ng elbow room. Pero pwede niyong harangin yan kung ang treasurer na kanyang ipinalagay, kamag-anak. Bawal yan. Yan. Yung mga bawal. Pero kung by affinity or consanguinity. Consanguinity yun. Fourth or sixth parang bawal ganon. Yun. Basta kamag-anak, may right kayo doon. Gawin yung trabaho nyo. Pwede nyo siyang mapatalsikan. Mag-file kayo sa sanggunian or sa DILG. Kap, meron ba kayong babatiin? At tayo iniwan ang ating mga magagandang mga kasama. Oo nga, puro kami boys dito Boys don't cry kami ngayon. The Cure. Binabati ko lang ang aking mga constituents sa Barangay Namayan. Alam ko po, again, tayo'y hinulma ng tadhana nung nakaraang Lunes. Dumaan po tayo sa isang hindi magandang pangyayari. Marami pong nataranta kasi napakalaki po ng sunog. Makikita niyo po sa news. Pero thank God at hindi naman po na-contain yung sunog sa parte lamang po ng kung saan nandun po yung sunugan. Hindi rin ho magandang may namatayan. Namatay po yung 3 years old. Pero, yun nga, there's a silver lining. At sabi ko sa session kagabi, I was stopped tinapik po ako ng Panginoon para ma-improve pa yung services ko. Lagi ko pong sinasabi to sa barangay. Ang governance po, hindi po perfect. Mapa national, local, o barangay. Wala akong perfect na governance. Nandito po kami, ako, para magbigay po ng pinakakaya naming ibigay na serbisyo. Pero alam namin, talagang kapos pa rin ito sa may mga tao pong talagang nag-e-expect pa rin ng mas higit pa. So, pilit namin inaabot yun. Nagbibigay po kami ng serbisyong higit pa sa inaasahan ng mga tao, pero minsan kulang pa rin Pero huwag kayong mag-alala. Choice ko to magsilbi.
So, lagi po namin gagampanan yung aming trabaho. At yung pagtapik sa amin kahapon, we will make sure na matuto kami dun sa mga nangyari nung Lunes, dun sa sunog. At dapat may mas maganda pong resulta na. O kung mangyari man ulit, God forbid, ay mas handa po ang barangay. Mas handang-handa. Yun. Maraming salamat, Kapitan, for that heartfelt and honest announcement sa iyong mga kabarangay. Dito sa gawing sa barangay tayo, kami nakikiramay sa pamilya nung nasirang yung namatay na bata, 3 years old. At lalo pa nating gagandahan ng show natin at tanungan natin kung gusto nyo mag-live, magla-live na po kami. Kahit once a week. At wag na ho yung mga tanong na terms. Alam ko na naman yan, terms. Hindi na naman tatanong. Bubusugin tayo ng gano'n. Pero sige, bahala kayo kung yan ang gusto namin pag-usapan. Kahit once a week, baka mag-live po. Kaya lang inaayos lang namin yung mga technical bugs na kinakailangan. Si SK Mai tsaka si Kagawad Mari ang nangunguna sa ganyan. Anyway, marami po tayong mga pag-uusapan pa. At alam natin na ngayon maingay dahil politika, pero ilabas ho natin ang ingay sa ating mga tenga at mamili ho tayo ng maayos sa darating na mga eleksyon. So, vote wisely. At kita-kita po tayong muli dito sa Barangay Kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay